Andito na tayo sa exciting na part. Ngayon, magko-compute na tayo kung gaano ka-profitable or kung magkano itutubuin natin sa isang product na nakita natin na pwede natin ibenta sa Amazon. So, syempre, for now, i-assume na muna natin na na-check ko na lahat ng mga previous na tinuro ko sa inyo, yung ungating, kung match sila and everything, yung IP, ganyan. I-assume ko na rin na nakuha nyo na yung AMZ Scout FBA Calculator. Kung hindi pa, then kunin nyo na siya ngayon. I-pause nyo muna tong video na to. Kunin nyo siya and then install nyo para makasabay kayo. Kung nakakuha naman kayo ng ibang calculator, huwag kayong mag-alala, ganito rin naman yung itsura niya. And kung prefer nyo na gamitin yung sa Amazon na calculator, then okay lang din. Napakita ko naman ako paano gamitin yan. So, i-compute natin yung profitability nito. Pero meron pa akong ibang factors na gusto ko munang ipakita before we go straight dun sa profitability. Kasi mahalaga ding malaman ninyo ito. At yun yung tinatawag ko na sales equity. So, pag sinabing sales equity, yan yung share mo, di ba? Pag sinabing equity share, yun yung share mo ng sales nitong product na ito. Kunyari, nakita mo na yung sales estimate nito ay 100 units per month. Okay? So, kunyari, bumibenta siya ng 100 units per month. Tapos, yung current sellers niya ay 9. Okay? 9 sellers. Tapos, dadagdag ka. Diba? Dadagdag ka. So, magiging number 10 ka. So, 100 sales per month divided by 10 ay 10. In theory, yun yung ideal na mangyayari assuming na umiikot ng maayos yung buy box. Pero syempre, hindi natin masisiguro na kung bumili ka ng 10, mapapaubos mo talaga in a month. Pero at least, meron tayong metric na magagamit para malaman natin kung ilang units ba yung bibilhin natin. Okay? So, para mas maintindihan ninyo, punta tayo dito sa screen ko. So, eto tayo sa screen ko and this is our sample product. Ayan, ito na yung kamatch niya. Okay? So, tingnan natin. So, una, okay, i-ano ko tong AMZ Scout Calculator. And then, ayan, current price 40. So, by the way, dito pala sa source store, pag sinabi kong source store, yun yung pagbibilhan, okay? So, just in case na gamitin ko pa itong term na to dito sa video na to, and in the future, pag sinabi kong source, yun yung kung saan siya bibilhin na tindahan since online arbitrage ito. Ngayon, itong presyo na to dito sa source store, dito sa product page niya mismo, pwedeng mag-iba pa yan. Okay? Pwedeng mag-iba meaning meron pang madadagdag na shipping kung minsan may madadagdag pa na tax. Tapos, syempre, kung nagpe-prep center ka, so idadagdag mo pa yon. So, syempre, hindi mo pwedeng gamitin yung 23 dito. Kunyari, 23 nilagay mo dito. Product cost, 23. Automatic, malulugi ka. Kasi hindi yan yung final na product cost, di ba? Hindi mo pa finactor in yung ibang mga mga expenses. So dapat i-check out mo siya. So tingnan muna natin kung ilan yung i-check out natin. So again, punta tayo sa Jungle Scout Estimator. Okay, binookmark ko na siya. So ito tayo ngayon sa free sales estimator ng Jungle Scout. So syempre ang gagawin ko dito ay United States of America. Tapos product category. So ano yung category niya? Beauty. Pero siguruhin natin dito sa baba. So beauty and personal care. So beauty and personal care. Tapos, yung kanyang sales rank ay 220.98. So, 220.98. Ano ba yan? 980. Okay, yan. Let's calculate. So, 30 sales per month itong product na to. So, hindi siya ganun ka-fast selling. Pero tingnan natin, okay? So, ngayon, makikita natin na, ilan yung sellers niya? 3. So, dadagdag ka. So, magiging 4 sellers. So, 30. Tapos, kasi 30 sales per month, tapos dadagdagan mo yung number of sellers niya dito na 3, tapos ikaw, so 4. So, divided by 4. So, yung sales equity mo ay 7.5. Pwedeng 7, pwedeng 8. Okay? Pwede mo i-round off. Ngayon, ang gagawin ko, dahil alam ko na yan, ay yun ang ilalagay ko rito na quantity. So, itatry kong mag-check out ng 8 units. Or gawin na natin 7 siguro, no? Tapos, another tip ko sa inyo, okay, is wag kayong masyadong maging greedy. Parang ganun. Wag kayong masyadong maging aggressive. Okay? Ang goal dito sa online arbitrage ay spread out yung inyong capital. Okay? So, syempre, kahit na 7 units yan, parang kunin nyo lang yung minimum na na pwede kayo makakuha ng free shipping as much as possible. Kung sa store nyo to, syempre sa client nyo, yung mga clients, they tend to be aggressive. So go ahead, kunin mo yung 7 or 8, okay? Or mas marami pa, bahala na siya ron. Pero explain mo sa kanya kung ano yung sales equity, okay? Ngayon, merong mga nagko-compute ng sales equity, by the way, sa segue ulit tayo, balik tayo rito. Merong mga nagko-compute ng sales equity na hindi nila sinasali lahat ng seller, okay? So, yung iba, ang ginagawa nila, tinitingnan nila, FBA lang yung nila, sinasabayan nila. Pero yung iba, kagaya ko, ako,
sinasali ko lahat. Kasi pwede namang umikot yung iba sa mga FBM sellers or sa ibang klase ng seller. Okay, so nilalahat ko na lang para mas conservative. Yung kasi ako, okay, mas conservative ako. Okay, so balik tayo rito. Okay, so mag-check out tayo ng 7 kung pwede. So may mga stores na may limit and it's okay kung konti lang. Kunyari, nilimit nila. So 7 lang kunin natin. Ayan, 7. Okay. Tapos, check out natin. Ang mahalaga lang naman dito, yung makakuha kayo ng free shipping. Tapos, kunyari sa address, syempre, hanap tayo ng prep center. Okay? So, prep center. Yan. So, kunyari ito, California FBA Prep. Tignan natin yung address nila. Okay? So, gagamitin nyo na shipping address sa computation nyo ay yung shipping address ng inyong prep center na napili. Okay? So, pumili lang ako ng random na prep center. So, gamitin natin to. So, 19201 South Reyes Avenue. So, 19201 South Reyes Avenue. Ayan, Compton, California. Palagay ko siya yan. Tingnan nga natin. So, Compton nga. Okay. Ayan. Tapos, yung suite number, syempre, ilalagay natin dito. So, suite number D15. Okay. So, lagay natin yung D15 dito. Okay, D15. Okay. Tapos, phone number. So, usually, phone number nila yung ilalagay natin. Okay. So, 310-752-9995, okay? 310, alam niyo, kaka-paste ko na lang, okay? Medyo ano ako dito. So, copy natin yan. Tapos, ito, paste natin dito, okay? Yan. Tapos, ayan. So, makikita nyo na free shipping, di ba? So, maganda, di ba? Okay lang. Tapos, ayan, dito muna, wag nyo muna i-check out. Ang mahalaga, makarating kayo dun sa part kung saan meron na ito, yung enter your credit card or payment method. Kasi ibig sabihin, na-finalize mo na siya. Kung ano yung presyo dito, yun na siya. Tapos, so 75.55, okay? So, 75.55 divided by ilang units? 7 siya, di ba? So, makikita nyo rito may taxes, di ba? 655. So, ngayon, 1079 siya. Okay? 10792. Kunin nyo hanggang dito, i-round off niya. So, kung 795 yan, then gawin yung 80, di ba? So, since below 5, so yan, 1079. Tapos, dito, i-ano ko na siya, di ba? So, 1079. 1079 ba talaga? Teka lang. 3 units lang. Okay. So, nakita nyo to, hindi ko tinitignan. Nagulat ako kasi bakit 23 siya dito, tapos naging 1079. Wala naman discount, di ba? Tapos ngayon, napansin ko na 3 lang pala yung maximum. Okay, so hindi ko napansin yan. So, yan, I guess this is a lesson for you na 3 lang yung maximum. So, kahit na 7 yung chineck out ko, 3 pa rin yung inano nila sa cart kasi yun lang siguro yung limit. So, wala tayong magagawa. Ulitin natin yung math, di ba? So, 75.55 divided by 3. Ayan, nag-decide ako kanina, iniisip ko na i-edit out ko to, tapos, isasabihin ko na 3 lang. Pero kasi parang I think itong mistake na to na hindi ko siya tinignan, parang magbe-benefit kayo doon kasi mangyayari sa inyo to, okay? Along the way. Pwedeng malito kayo, maging matuwa kayo. Tapos na-order niya na sa kanyo makikita. So, mas mahirap, di ba? So, kaya mas maganda na hindi ko na in-edit out tong part na to. Para makita niyo yung mistake ko. So, ilan siya? 25.18. So, 25.18. Okay? So, makikita natin na yung ROI ay 20.41. Profit per unit niya ay 5.14. Pero teka, hindi pa natin ina-add yung prep center cost dito, di ba? So, ito, hindi pa natin alam kung magkano yung rate nila. Okay, bumalik tayo rito. Pero 35 kung FNSQ labeling, hindi ako sure dyan kung 35 cents yung ibibigay nila. Pero I guess let's assume na lang kunyari na siguro 150. Kasi parang 150 per unit yung standard. Medyo nakakalito sa akin tong nila. Siguro mas makakanap sana tayo ng mas magandang prep center na mas maayos yung pricing. Pero ito na yung ginamit ko example. So ituloy na lang natin. I-assume na lang natin kunyari na 150, okay? Para kunyari siya na to, 150. Okay? So idadagdag ko pa yung 150 dito. So plus 1.5. Tapos kung maalala nyo ulit doon sa video kanina na na tungkol doon sa calculator. So 'di ba nagdagdag tayo ng for shipping? So yung shipping nasa mga mga a few cents per pound. So since magaan lang tong item na to, parang siguro mga 10 cents lang 'yan. Pero just to be on the safe side, okay? Mag-a-add ako ng 0.25. Okay, yun yung shipping from the prep center papunta sa Amazon warehouse, okay? So plus 0.25. Tapos, meron pang placement fee. Ngayon, yung placement fee naman ay yung fee na i-charge ng Amazon sa inyo kapag yung product ay nakarating sa Amazon warehouse. Tapos, i-distribute nila yan sa iba-ibang Amazon warehouse throughout the US. So, i-charge nila kayo doon ng kung magkano. Okay, so hindi natin malalaman yon until makita natin, until
until masanay tayo, kumbaga average out natin yan as we make more shipments. So sa ngayon, ilalagay ko muna ay 0.25, okay? So pwedeng mas mataas siya yung on average or pwedeng mas mababa siya on average. So just to be on the safe side, magdadagdag na lang ako ng 0.25. So para minsanan, kung gusto nyo, magdagdag na lang kayo ng 50 cents plus yung prep. So kung 150 yung prep plus 50 cents, so 250. Okay, tapos pag-aralan ninyo yung mga shipments ninyo. Okay, yung mga shipments ninyo, tingnan niyo yung mga charges, yung especially yung placement fee. So tingnan niyo kung magkano siya on average per unit. So para mas simple, 'di ba? Kunyari, nag-send kayo ng total na na 50 units or 100 units. Tapos nakita niyo na yung total na placement fee ninyo na binayaran niyo ay $100. Pwede nyo 'di ba, 100 divided by 100 units, so $1, 'di ba? So pwede nyo nang palitan ng $1 yung placement fee, tapos yung shipping, ganun din, yung shipping tingnan nyo rin kung magkano on average. Tapos yun, para mas makuha nyo yung eksaktong numbers. So ngayon, placeholder lang kumbaga yung yung 25 cents na shipping, 25 cents na placement. So for now, 27.18. So 27.18 dito. And makikita natin dito na yung ROI ay 11.55. Tapos yung profit per unit ay $3.14. Okay, so kada unit na mabebenta mo ay meron kang makukuha na $3.14. Yung ROI, kagaya ng sabi ko kanina, ay percentage ng kung magkano yung ginastos mo dun sa product in all. So yung yung 314 ay 11.55% ng 2718. Ngayon, question. So para saan yung monthly storage? Okay, dito. So, saka, di ba, sinabi ko, I hope naalala nyo na hindi na i-add tong mga to ulit dyan. Okay, separate na yan. Factored in na yan. Itong monthly storage na yan, yan yung kakainin ng product every month habang hindi siya bumibenta at nandun siya sa warehouse ng Amazon. Kung nakita nyo na 0.00 yan, it would be better kung gawin nyo lang 0.01 sa estimates ninyo. Tapos, dito, sa fulfillment fee na yan, saka referral fee, so again, kagaya na sabi ko, is factored in na siya. So, wag nyo na siyang i-add ulit dito. So ito, tandaan nyo na itong profit per unit din, habang hindi bumibenta yung product at nasa Amazon storage siya. So kakain siya ng monthly storage. Accordingly, kailangan parang i-factor in yan. Kunyari lang monthly storage ay $1. Okay, $1 per month. Tapos ito ay 314, di ba? So in 3 months, pag hindi bumenta itong unit na to, kakainin nung monthly storage, dahil $1 per month yan, kakainin nung monthly storage yung $3.14. So, kailangan, syempre, yung profit per unit nyo is big enough para ma-cover kung sakaling hindi agad bumenta yung product nyo. So, another thing na iisipin nyo, itong ROI, para sa akin, masyadong mababa itong 11.55. I usually like products na may ROI na 30% and up. Kasi ganito yan para sa akin, pag gumastos ka ng $100 sa isang product, dapat ang makuha ko dyan at least $30, di ba? So, meron kasing mga sellers na tinitingnan lang nila ay yung profit per unit. So, kunyari yan, gagastos ka ng magkano? Tingnan natin magkano yung total niya. So, gagastos ka ng $75-$55. Tapos, ang tutubuin mo lang ay 314 times 3. Tingnan natin, 314 times 3. So, 3.14 times 3. So, 942 yung tutubuin mo pag gumastos ka ng 75-55. So para sa akin maliit 'yan. Okay, gusto ko at least ng mga $25 kasi kung iisipin nyo, 'di ba? Kung magbebenta ka sa Amazon, may fee ka na babayaran, $40 per month, 'di ba? $39.99. Tapos yung nirerekomenda kong Kipa na 19 euros. So sabi natin $21-22, 'di ba? So yung total mo parang babayaran mo na kaagad 62. So dapat yung budget mo kunyari kung 500, yung 30% ROI niya magkano? 150, parang ganyan. So automatic na yung 62 tatanggalin mo dun sa 150 na tutubuin mo sana. So magkano na lang na yung tutubuin mo? Parang 90 something or 80 something, 'di ba? So hindi siya worth it na mag-business tapos mapapagod ka pa, tapos maghahanap ka ng product. It's not worth it na ganong kaliit yung tubuin, 'di ba? Kailangan siya at least 30% man lang, at least para maging worth your time. Pero kayo, nasa sa inyo yan. I mean, kung gusto nyo tingnan lang yung net profit, okay lang din naman. Ang akin lang, marami pang ibang product dyan na mas malaki sana yung tutubuin ko. Isipin nyo yung better na na paggagastosan nyo. Parang pag ginastos ko itong $100 ko, parang okay na ba sa akin na $5 ay bumalik? O mas okay sa akin na $30 and above yung bumalik? Diba? Syempre, mas mataas. So, parang ang sinasabi ko rito sa mga, ibang students ko, sa mga nakaraan, parang matuto kayo magtapon ng ginto para makakuha kayo ng diamante. Parang gano'n. Kasi ginto na yan meron ng profit. Pero, hindi mo sasakyan kasi parang ang liit Mas gusto ko pa ng mas higit pa. Diba?
So, itry nyo na pagtiyagaan hanggang makahanap kayo ng something na worth it. 'Di ba? Kaysa yung ganyan, maliit yung profit. Unless siguro makita mo na super laki nung sales equity. Tapos talagang mabilis yung rotation, talagang alam mo na makakapaubos ka. So, okay lang siguro diyan yung maliit, 'di ba? Pero ito hindi naman siya super fast selling 30 units per month, tapos parang mabebenta mo lang 7 units maximum. 3 units, ewan ko, 'di ba? Paano kung di umikot yung buy box? So, kailangan yung malaki-laki sanang ROI yung targetin nyo. Pero nasa sa inyo na yan, okay? Sa end nitong mga to, bibigyan ko kayo ng personal criteria ko. Bahala na kayo kung gusto nyong sundin or hindi. So ngayon, alam na natin na itong product na to ay may tutubuin tayo, may kikitain tayo. So syempre, hindi pa naman yun lahat. Hindi dahil tutubo ka okay na. Kailangan mong makita kung bumebenta ba talaga itong product na to, 'di ba? Maliit na nga yung tubo niya, tapos parang hindi pa bebenta. Kasi hindi naman exact science yung 'di ba, yung ginawa ko kanina na sales equity na 30 divided by 4. Parang paano kung hindi umikot yung buy box? Paano kung hindi ka mapunta ron? Paano kung ngayon lang pala siya bumebenta? Marami, 'di ba? So sa next lesson, pupunta na tayo sa Kipa, titingnan na natin yung data niya para malaman natin kung consistent ba na bumebenta yung isang product o hindi. Kasi yun ang mahalaga 'Di ba? Aanhin mo yung product na $5 yung kikitain mo sa gastos mo na $10. O kaya aanhin mo yung product na $100 yung kikitain mo, okay? Kung hindi naman siya bebenta, maghintay ka ng 1 taon, 'di ba? So mas maganda kumuha ng maliliit na tubo na product pero tuloy-tuloy na bumebenta, 'di ba? So yun ang pag-aaralan natin sa next na lesson. So I hope excited na kayo na matuto and I'll see you next video. Bye.